Flashback sa kwento ni Boruto at Sasuke sa kalagitnaan ng time skip, andito na. Leader ng Humanoid Shinju, target patayin si Naruto Uzumaki. Ama daw hindi na apektado ng omnipotence na Ida. At Boruto, Sarada at Sumire, nag-threesome? Ito na nga ang chapter 5 ng Boruto 2 Blue Vortex. Pakipindot nga muna ang like and subscribe para updated kayo sa mga Boruto updates. Atin ang simulan. So sa unang panel nga ng chapter 5, makikita nga natin dito na si Boruto nga at Sasuke ay nagtitraining. At kung ating ngang mapapansin, yung buhok nga dito ni Boruto ay kahawig na nga rin ng buhok ni Sasuke. Kung gagawin nga nating itim dito yung buhok ni Boruto, mapagkakamulan nga natin na isa nga siyang Uchiha. Dahil kamukhang kamukha nga dito guys ni Boruto itong si Sasuke dito. Mula sa buhok, pormahan, simula sa kapa, sa undershirt, sa pants at sa katana. Gayang-gaya nga niya dito guys si Sasuke. So tulad nga ng nabanggit ko guys nung nakaraang video natin, ito nga guys yung panahon na kung saan medyo masiyahin pa si Boruto at hindi pa cold-blooded. Tulad nga ng nakita natin sa mga previous chapters. Dahil ito nga guys yung unang taon ng training nitong si Boruto kasama si Sasuke bilang mga rogue ninjas. Ito nga yung timeline na base nga rin sa sinabi ni Code sa chapter 2 na kung saan nakainkwentro nga daw niya si Sasuke at Boruto 2 years ago. At ito na nga yun guys. Nagbiro nga dito si Boruto guys na parang na-master na nga daw niya kaagad lahat ng techniques na itinuro sa kanya ni Sasuke. Pabiro nga lang din naman itong sinabi ni Boruto guys. Pero dito nga inabanggit rin ni Sasuke na sa loob nga lang daw ng isang taon, nagawa nga raw niyang maituro kay Boruto lahat ng techniques at methods na alam niya, meaning taijutsu, ninjutsu, genjutsu, kenjutsu or sword techniques at shuriken jutsu na ituro niya kay Boruto sa loob lamang ng isang taon. Imagine guys, yung mga abilidad na inaral ni Sasuke sa loob ng ilang dekada nagawang matutunan lamang ni Boruto sa loob ng isang taon. Inakala pa nga dito ni Boruto na nagbibiro lamang si Sasuke at parang pinapalaki lang yung ulo niya. Gusto pa nga niyang matuto pa ng marami pang mga techniques na alam ni Sasuke. Pero sinabi nga ni Sasuke na ito lamang daw lahat ng alam niyang techniques na natutunan niya sa buong buhay niya. Super talented nga daw talaga kasi itong si Boruto guys. At may kakayahan nga daw itong si Boruto na matutunan ng iba't ibang mga bagay sa sobrang iksing panahon. At ngayon nga daw wala nang natitirang technique si Sasuke na pwede niyang ituro pa o maituro kay Boruto. At even though sa utak nga daw ni Sasuke na apektado ng omnipotence na Ida hindi nga niya nakikita si Boruto bilang tunay na anak ni Naruto, sa loob nga daw niya naniniwala pa rin siya na itong si Boruto nga ay katulad o may similarities sa kanyang best friend na si Naruto. Dahil meron nga silang magkatulad na mata, yung mata na hindi alam kung paano sumuko. I'll be honest. At even though hindi nga daw niya clearly naiintindihan yung mga nangyayari, alam nga daw ni Sasuke na meron daw na nagaganap sa buong mundo na tanging si Boruto at Sarada lamang yung kayang makaintindi at makasolve. At ito nga obviously yung mga nangyayari sa Shinobi World sa kasalukuyan. Matapos nga ang maiksing pag-uusap na yan ni Boruto at Sasuke, dito na nga naganap yung laban ng Code versus Sasuke. Aksidente nga nilang nakatagpo dito si Code. Sa laban ng ito nga guys nagawang matapatan ni Sasuke itong awakened Code kahit hirap na hirap siya. At by the looks of it nga guys, mukhang si Sasuke nga talaga yung nagsanhi ng ice scar o sugat sa mata nitong si Code. At dito nga rin guys mukhang hindi pa ganon kalakas si Boruto para tapatan ang mga Claw Grimes at itong si Code. Kaya nga ang nangyari dito guys pinili na lamang ni Sasuke na magpaiwan at mag-isang makipaglaban kay Code at sa Claw Grimes para makatakas itong si Boruto mula dito kay Code. Dahil para nga kay Sasuke, itong si Boruto nga yung magliligtas at magbibigay ng magandang hinaharap para kay Sarada at sa mundo. Kaya nga para sa kanya worth it na ibuwis yung kanyang buhay para iligtas itong si Boruto. Escape for now, survive at all costs, and build all the skills I hammered into you. Then there won't be anyone who will be able to stop you, Boruto. Watch over Sarada for me. Yan nga yung mga huling salita nitong si Sasuke na binitawan bago siya tuluyang mapetrify dahil nga si resulta ng pagkatalo sa kanya ni Code na nagresulta nga din sa pagkakakagat sa kanya ng mga Claw Grimes. At ito na nga yung aftermath na nakita ni Boruto matapos siyang bumalik sa lokasyon matapos ang labanan. Medyo malungkot pero natuwa ako dito guys dahil kung makikita nga natin yung side profile dito ni Boruto kamukhang kamukha talaga niya dito guys si Sasuke. Then dito na nga hinugot ni Boruto yung espada ni Sasuke at inilagay nga ito sa kanyang scabbard, symbolizing na siya na nga ang magdadala ng hopes, aspirations at responsibilidad ni Sasuke na iligtas ang mundo at bigyan ng magandang hinaharap ang kanyang anak na si Sarada. At imbis nga na old man Sasuke ang itawag dito ni Boruto kay Sasuke, dito na nga binansagan o binigyan ng utmost respect nitong si Boruto itong si Sasuke at tinawag nga siyang Shisho o Master bilang pasasalamat sa lahat ng naituro sa kanya ni Sasuke at respeto. Matapos nga yan bumalik nga tayo sa Konoha. Dito nga natin makikita yung reaksyon ni Konohamaru at Team 10 sa pagiging Shinju ni Moegika sa Matsuri, ang isa sa mga best friend ni Konohamaru na alam naman natin at leader din ng Team 10 o ang New Generation Inoshikacho. Dito nga makikita natin yung pinaghalong lungkot at sama ng loob nila towards kay Code at sa mga Claw Grimes na may gawa nito. At mukhang from this point on nga sa story muling magkakaroon nga ng malaking role
ang mga ninja na katulad ni Konohamaru at Inoshikacho para matalo ang mga Shinju at si Code. At speaking of Shinju nga, nag-transition nga tayo dito sa humanoid Shinju version na kinopya nga ang appearance ni Moegi. Itong Shinju nga na ito guys ay may pangalang Matsuri. Base na nga rin sa pangalan siguro ni Moegi na Kazamatsuri. At may feelings o instinct nga ito guys na targetin ang Inoshikacho at si Konohamaru. So basically nga guys, base pa lamang dito sa isa na to, mukhang ang mga humanoid Shinju nga gustong targetin yung mga taong malalapit sa human versions nila. At hindi nga rin nila alam kung bakit nila ito gustong gawin. Pero dahil nga sa curiosity nila sa kanilang mga bagong feelings o emotions na kanilang nararanasan, gusto nga nila itong sundin. At itong gumaganap na leader naman ng mga Shinju nagngangalang Jura. At ang target naman itong si Jura walang iba kundi si Naruto Uzumaki, ang 7th Hokage. Hindi ko nga rin alam guys kung bakit ang 7th Hokage ang target nitong si Jura. Ano nga kaya ang connection ni Jura sa 7th Hokage? Kayo guys, ano sa tingin nyo? Comment nyo sa baba dahil nalilito rin ako. Itong Shinju version naman ni Bug guys, ang target naman si Ada. Dahil na nga rin siguro sa human version niya, napatay nga at in love talaga kay Ada ng mahabang panahon na. At ang kakaiba nga dito guys sa mga Shinju na ito guys, mukhang gamit nga yung kanilang Rinnegan or some kind of unique ability, nagagawa nga nilang masense at makita yung mga katulad nitong sa Ada na minamatsyagan nga sila gamit ang Senrigan. Hindi pa nga malinaw kung bakit at paano ito nangyayari, pero nangyari nga ito. At lastly, itong humanoid Shinju nga naman na version nitong si Sasuke, obviously target naman i-devour ang pinakamalapit na taong pinahahalagahan niya, ang kanyang anak na si Sarada. Pero binanggit nga rin dito ng kanilang leader na si Jura na ang end goal pa rin nilang apat magawang i-devour ang mga Otsutsuki na si Boruto at Kawaki para tuluyan nga silang tumubo bilang mga god o divine trees na magbubunga nga ng chakra fruit. Matapos nga yan guys, napunta naman tayo dito kay Amado. So medyo mahaba nga yung pag-uusap dito guys ni Amado at Sumire. Kaya naman, dahil 3 AM na nga ng madaling araw dito sa akin at may pasok pa nga ako mamayang 9 AM, kailangan kong matulog. So sa mga susunod na video ko na lang i-discuss ng mas malalim yung usapan dito ni Amado at Sumire at yung iba pang mga topics tungkol sa chapter na to. Pero basically nga guys, aware nga dito si Amado na hindi nga nagtutugma yung memorya niya at yung mga bagay na nasaksihan niya. At bilang isang scientist nga daw, hindi nga daw siya nagre-rely at naniniwala kaagad sa mga memorya at feelings niya, kundi mas naniniwala nga daw sila sa mga evidences at proof ng mga bagay-bagay. At dito nga napatunayan ni Amado na yung memorya nga niya na nagsasabi nga na kay Boruto nga ang karma na ibinigay niya mali. At alam din niya na yung katawan nga ni Kawaki siya nga ang may gawa at nag-modify. Dahil alam nga nitong si Amado na siya lang yung may kakayahan na gumawa ng mga gantong klaseng modifications. At itong mga statement nga na ibinigay ni Amado narinig nga nitong si Sai at Shikamaru, ang Hokage. Kaya siguradong mula nga ngayon magkakaroon nga ng mga pagbabago sa mga judgment at desisyon na gagawin ng mga Konoha leaders. At i-discuss nga natin yan sa mga susunod na video. At last, muli na ngang nabuo ang threesome love triangle sa pagitan ni Boruto, Sarada at Sumire. Habang nag-uusap nga dito si Sarada at Sumire guys, dumating nga dito si Boruto. At surpresang sinabi nga dito ni Boruto na kahit akala nga daw nitong si Sarada na hindi nga daw naniniwala si Sasuke na si Boruto ang anak ni Naruto, ang totoo nga daw, pinili nga daw nitong si Sasuke na maniwala kay Boruto kahit naguguluhan pa nga raw siya sa utak niya at nagawa pa nga daw niyang ilagay sa panganib ang sarili niyang buhay para lang mailigtas itong si Boruto at para na din sa magandang hinaharap na gusto niyang marating para kay Sarada. At dito nga biglang niyakat ni Sarada si Boruto bilang welcome back greeting para kay Boruto sa Konoha. At dito nga natin nakita yung emosyon sa mukha ni Boruto na after nga ng naranasan niya, after all these years, after 3 taon at sa lahat-lahat na nangyari sa buhay niya, siya pa rin pala yung Boruto na nakilala natin. May feelings pa rin, medyo fragile kahit matigas at cold-blooded. Habang si Sumire naman dito guys, tamang nood lang, ayaw pa sumali, baka sa next chapter siguro. Kita kits.